Eto na. House approves bill revoking SMNI franchise. Wala na siya, guys. Wala na. Pipirmahan na lang ni presidente 'to. Pipirmahan na lang. I made a mistake before. Sabi ko before, hindi na dadaan 'to sa presidente. But since it is a repeal of a law, naalala ko kasi, hindi pa pala expired yung franchise ng SMNI. Hindi pa siya expired. So, I'm thinking, kasi kinumpara ko siya sa ABS-CBN before, tapos yung sa ABS-CBN kasi 'di ba wala nang ano yun, pagkatapos ng hearing wala na. Yun nga pala nakalimutan ko, yung franchise pala nila expired na. Yun pala yung sistema noon, nakalimutan ko. So mga kotsero, itong kay SMNI, kailangan pang dumaan 'to sa Senado tsaka sa presidente. Kasi this is a repeal of a law. Repeal 'to eh. Repeal 'to ng batas eh. Kasi existing pa yung franchise and everything. So, ang kakampi lang ng SMNI sa Senado is si Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, sino pa? Si yung dalawang Bilyar, so meron silang 5, Amy Marcos, 6. Cayetano, posible 'yan, si Cayetano kasi alam niyo naman 'yan eh. Duterte Balahura supporter din 'yan si Cayetano eh. So 'yun. So more or less they have 7 sa kanila. So kasi Bato pa pala, so 8. So 8 no. So there's 8 of them. Sino pa ba? Si Coco Pimentel, mali. Sino ba 'to? Tolentino. So siyam. Kulang pa rin. Kulang pa rin kasi kailangan mo ng majority eh. Majority. So, kailangan mo ng 13. 13 kailangan mo. Unless makakakumbinsi sila ng iba. Tingnan natin kung ano mangyayari. Basta, sa lower house, mga kotsero, ay wala na. Wala nang pag-asa, guys. 284 ang bumotong no. Revoke. Revoke yan. I-revoke. Actually, kung tutuusin nga, yung isang yung isang provision, motu proprio yun eh. Hindi pala motu proprio. Ipso facto. Ibig sabihin, pag napatunayan totoo yung facts, wala, revoked agad. Wala nang hindi na dadaan sa presidente. Ipso facto. Let's see kung paano i-interpret yan ng what do you call this? Ng Congress. Yung isang provision na yun. I think yun yung sa yun yung sa yung pagbebenta ng 30% ng shares ng SMNI sa Filipino citizens. So, wala yun doon. Nandun pala yun, yung ipso facto revoke. But let's see. Let's see kasi nakasulat Congress eh. Pag sinabi natin Congress, hindi lang naman Kamara de Representante yan. Meron ka pang Senado. So, let's see. pero mga kotsero, eto na ang ganap. Ano nangyari? As usual, magka-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, pwede na po yung magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave! Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan Coach Jarrett yan, yan, yung promo code na yan. Makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave, mga kotsero, for all of your remittance needs. Okay, here we go. Natanggal na nga yung franchise nila. Hindi lang yon mga kotsero. Meron pa ibang mga na-aprobahan today. Mga hinabol nila para sa Hinabol nila to para bago mag-session break. Panoorin natin itong balita. Rosalie, ilan ang bumotong pabor sa panukalang economic tchatcha?
Monica, bago ang session break para sa long holiday, inaprobahan na nga ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o RBH 7. Layo Pasado ng na yung panukalang RBH 7. amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution, partikular na ang public utilities, education at advertising. Mahigit sa 280 na mga kongresista ang co-authors ng panukala, kaya more than 3/4 na mga miyembro ng Kamara de Representantes ang bumoto ng pabor sa RBH 7. With 289 affirmative votes, 7 negative votes, and 2 abstentions, resolution on both houses number 7 is hereby approved on third and final reading. Kahalagahan ng proposed economic amendments. Gaya naman ang inaasahan, tutol sa panukalang economic tsa-tsa ang Makabayan Bloc lawmakers Siyempre. at iba pang miyembro ng minority. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng House of What do you Representatives expect? upang tutulan ng economic tsa-tsa. What do you expect from these CPP NPAers? Ano pa expect nyo natin sa kanila? Siyempre tututol sila sa kung ano yung maganda sa bansa. Ganun talaga sila. Mga hired yung mga yan eh. Ang gusto nila, palaging forever mahirap ang Pilipinas. Para meron lagi silang dahilan para magrarally. Mga pasistang to. Mga komunistang to. Che? Ayon naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.K. Suarez, magandang oportunidad ang paparating na long holiday upang makapag-usap ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng susunod na mga hakbang sa economic tsa-tsa. Ito ay lalo na't inaasahan ng mga petisyong planong isumite sa Korte Suprema upang questionin ang panukala. Ang mas magandang paraan para sa ating lahat ay i-maximize po natin itong Holy Week break na makapag-usap yung leadership ng House at leadership ng Senate and to reconcile on a definitive path kung paano po natin i-approach at Magkonas tayo! ihahakbang ang RBH 6 at RBH 7. There's only one way to do that. It's to do a constituent assembly. Wala naman eh. Wala na tayong time para mag-con-con. Wala na tayong time para mag-con-con. Mag-con-as na kayo. Kayo na ano dyan. Total naman, meron na kayo na ipasang resolution of both houses. Yun na lang ang magiging basis. Parang amaan nyo na. Pagalawin nyo na ang baso. Papunta po sa COMELEC para makarating sa plebisito. Samantala, pasado na rin sa Kamara ang House Bill number 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suarez Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang bumoto ng pabor, 4 ang hindi pabor at 4 din ang abstentions. Let's go! I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But, Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Okay. Mahalagang panukalang Yak! Dapat tong babaeng to, hindi na nagsasalita tungkol sa SMNI. Kasi alam mo may vested interest tong komunistang to. dapat to, tumatahimik ka na lang. Pero alam niyo mga Ojero, this is adding insult to injury. Ang ginawa niyang yan. It's adding insult to injury. Alam niyo mga... Mamaya na. ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red Ew! tagging. Mahilig kayo dyan eh. Kayo dyan eh. Pareho lang kayo ng diskarte. Alam niyo mga Kochero, ang SMNI at saka itong mga prente ng CPP, NPA, NDF, pareho lang sila. Magkaiba lang sila ng pinanggagalingan. Pareho lang sila ng diskarte, fake news, etc., etc. Pero magkaiba sila ng pinaglalaban. Pero sila mismo naglalaban din sila. Ay, nako. But anyway, siguro if there's anything na may na-contribute si SMNI sa Pilipinas, yun lang naman yung pagbibigay ng impormasyon tungkol sa fight against these communist terrorist groups. That's about it. Wala na. Tuloy natin.
laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi Yung maihanay isa ka sa pa. media Nakakadiri kayong dalawa. Nakakadiri kayong dalawa. Anyway, tuloy natin. at hindi maihalantulad sa mga tunay na mga media. Taong 2044 pa sana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Monica, upang maging ganap Ulitin ko lang nga mga kotsero. Wag lang tayo magpapabola sa sinasabi nitong mga mukong nato. Pagdating sa red tagging, wala akong krimen against red tagging. At itong mga mukong na na kongresista na prente ng CPP, NPA, NDF. Ayaw nilang sumulat ng batas tungkol sa red tagging. Bakit? Para forever silang biktima. Para meron silang laging victim card. Diba? Ganun lang kasimple yun. But anyway, tuloy natin. naman na batas, kailangan ding maipasa sa Senado ang kahalintulad na panukala. Samantala, March 23 ang official na adjournment ng session ng Kongreso at ang resumption nito ay sa April 29. Pero sa period na ito ay maaaring magsagawa ng committee hearings ang House of Representatives kung kinakailangan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Yun. Yun yung naganap dito ngayon. Etong sa pagre-revoke ng franchise ng SMNI, talagang siniguro nila na walang ko-question dito. Kasi ginawa talaga nila kung ano nakasulat sa Constitution. 3 days, 3 hearing, hiwa-hiwalay na days. Para sure. Ayaw nila ng ko-questionin etong sa SMNI revocation. By the way, may nagtanong kanina, sabi, majority ba coach o parang 2/3 vote? Wait lang, babasahin natin section 6. Wait. Section 6. Article 6 pala ng Constitution. Wait lang. Every bill passed by Congress shall, before it becomes a law, be presented to the President. Okay. Dahil repeal to, okay, papakita sa Presidente. Okay. Tapos, okay. 2/3 sa reconsideration ng veto. Okay. Wait lang. Let's assume it is 2/3. Malabo hindi siya malinaw Pero dito sa Section 27, lahat daw ng batas na lahat daw ng bill na gagawing batas may present sa presidente, pagkapirma, batas na siya. Otherwise, pag vinito niya, ibabalik yon sa House at dito sila magbobotohan ng 2/3. So, sa veto. But, to be safe, edi mag 2/3 na lang tayo. To be safe. Kapag 2/3, mas mahirap. Mas mahirap. Doon sa kabilang kampo. Kasi mas marami. Hindi lang to 13. Kasi kung majority, 13, okay na. Majority na yun. Pero kung 2/3, mas mahirap doon sa kabila. Di ba? Mas mahirap sa kanila. O di good luck. Yun na lang. Yun na lang ang pag-uusapan dyan. Good luck na lang sa kanila. But anyway, so yun nga, approved na yan. Yung SMNI, yung kanyang closure. Hindi pala yung closure. At least yung revocation ng franchise. Okay? Hindi naman mapapasara ng ng gobyerno yung SMNI kasi it is still take note still a registered corporation. Okay? At bilang isang registered corporation, it is still imbued with rights. At it will exist in perpetuity until the corporation decides to dissolve itself. So, through the vote of the board. So, yun dyan. Tuloy-tuloy lang yan sa SMNI. Pero wala nga lang siyang prangkisa.
Pareho na sila ni ano, ni tawag dito, ni ABS-CBN, pang internet na lang. Ito yung resulta. 204 congressmen ang nagsabing dapat tanggalin na yan. Alam nyo mga kotsero, ito yung malungkot dyan sa totoo lang. Ilan lang naman ang Makabayan Black? 3 lang sila. 3 lang sila. Yung Makabayan Black. Pero, wala silang hindi nila kailangan mangumbinse para tanggalin ang prangkisa ng SMNI. Imagine, 284. What does that mean? Mayorya ng lower house, ayaw na talaga sa SMNI. That's it. That's it, pansit. Wala. Wala talaga. Oo. Kahit anong sabihin nyo, 3 lang sila pwede pa nga sila yung no or yung 4 na abstain, pwedeng sila yan Dito, pero sigurado ako sila yung 4 dito sa 3 dito sa yes. For sure na yun, sila na yung 3 dyan sa yes. Pero di ba? Hindi mo kailangan mangumbinse. 281 ang ayaw sa SMNI. Yun yung masakit dyan, guys, sa totoo lang. Yun yung pinakamasakit dyan. Imagine, kahit mga hindi komunista ayaw sa SMNI. Diba? Ma'am Maria Corazon Monar, salamat sa iyong super chat. God bless po. God bless sa inyo. Yun. Yun. Sorry. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Sobra. Alam nyo, this is just a reflection of how the loss of credibility ng SMNI, mga kotsero. Ano lang yan? Loss of credibility yan. Imagine, pati mga hindi komunista ayaw na sa inyo. Ako nga hindi komunista, ayaw ko na sa SMNI. Nung una okay pa sila, nung una. Kaso, wala. Wala. Anong gagawin? Inuna nila yung politika nila Masyado sila nagpaka anti-admin O di yan. But alam nyo mga kotsero, it's not just because of that. Hindi lang dahil anti-admin sila. May mga valid grounds like fake news. Number 1. Number 2, yung violation sa hindi nila pagbebenta ng prangkisa. Ng shares nila sa Filipino citizens. Big deal yun Big deal yun, guys Wala kang magagawa dun. Big deal yun. Meron pa Meron pa ba yung mga ibang violations sila? 4 yun lahat Yung labor issues, hindi natakel yan dito sa Hindi yan natakel sa... Saan ba to? Yung labor issues, hindi yan natakel sa hearing. Ano ba ba? Ano ba yung mga doon? Yung mga nangyari. Tingnan natin yung violations nila. Kalimutan ko na, dami Kasi nakatutok ako doon sa isang kaso Nakalimutan ko na si SMNI. Ayan. I don't consider yung red tagging as a violation kasi it's not a crime. It's not a crime to call someone a communist. And it's not a crime to call out someone as a communist sympathizer. Walang ganun. Hindi uso yun. Ayan, ito pala yun. Okay, Section 4. Ito, yung sinasabi ko kanina. Violated Section 4 of its franchise grant in its responsibility to the public for its failure to deliver truthful and balanced reporting to its audience. So, yun yung sa fake news. Yan. Tapos, ito yung sinasabi ko, yung hindi nila ibinenta yung kanilang sale and lease. Yung hindi nila ibinenta yung kanilang shares, ito Section 11 pala yun, dispersal of ownership. Hindi nila binenta yung kanilang shares sa Filipino citizens. 30% yan. Tapos, Section 10 is hindi nila, parang sa ABS-CBN, yung transfer ng ownership, hindi nila ni-notify sa Congress. Kasi kailangan yun Kailangan yun ng ng notice
and approval ng Kongreso. So halimbawa, kung si Suarezug ang franchise holder, hindi pwedeng gamitin 'yon ni SMNI, ni Sunshine Media Network Incorporated nang walang paalam ng Congress. Ganyan din ang ginawa ng ABS-CBN. Nung sa ABS-CBN, mga kotsero, ang ginawa nila yung kay Amcara. Si Amcara, mga kotsero, kung naalala nyo, si Studio 23, yun si Amcara. Okay? Ang nangyari, ang ginawa nila, binili nila si Studio 23, si ABS-CBN. Binili nila, tapos hindi sila nagbigay ng notice sa Kongreso na gagamitin nila yung franchise ni Amcara. Bigla na lang nagkaroon ng ABS-CBN Sports and Action. Naalala nyo yun? ABS-CBN Sports and Action. Yun yung franchise ni Amcara. Yun yung franchise ni Amcara. Tapos, ano pang nangyari doon? Yung franchise ni Amcara, hinati-hati nila sa digital, sa pag-upgrade ng digital programming nila. Tapos, yun din yung ginamit nila para magbenta ng pay-per-view, which is not covered under their franchise. Kaya hindi na renew yung franchise ni ABS-CBN. In this case naman, si SMNI ay nag-violate ng kanyang Section 10. Na yung pagpapagamit ni Suarezug ng kanyang prangkisa kay SMNI hindi alinsunod sa probisyon ng kanilang prangkisa. Kaya nga nakasulat, Section 10 and 11 carry with them the ipso facto provisions for their revocation. Ibig sabihin, maipakita lamang na merong a clear showing. Maipakita lang. Hindi kailangan beyond reasonable doubt. Maipakita lang, clear showing lang. A clear showing that they have violated their the franchise, specifically sections 10 and 11, is already grounds for ipso facto revocation. So, tanggal agad. Wala nang usap-usap. So, yun nangyari. O di tanggal agad. Alam nyo pa yung ito yung pinakamasakit sa palagay ko para kay Pastor Kibuloc. Ito yung pinakamasakit sa pagdating sa kanyang franchise. Tinanggalan sila ng franchise. Si SMNI. Tsaka si Suarezug. Tapos, si Showtime lilipat sa GMA. Yung sinabihan niya ng stop. Yung sinabihan niya ng stop. I-stop kita. Di ba ang yabang nila noon wala ng prangkisa si ABS-CBN? Ang sabi nila, ipapa-stop ko ang ABS, ang Showtime. Tapos ang pinalabas ng mga Duterte Balahura supporters. Totoo daw Diyos si Kibuloc kasi nung sinabi niyang stop ang ABS, ang Showtime, nawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Ganun yung sinabi. Ganun yung sinabi. Ngayon, anong mangyayari? Di si Showtime tuloy-tuloy, sila wala. Si Showtime. Ang saklap doon, no? SMNI, no? Di ba Kibuloc, no? Son of God ka pa naman, no? Son of God yarn. Wala. Si Showtime magtutuloy sa GMA. Mga kotsero, take note. This is not GMA. This is not GTV. Mas maliit yung Mas maliit yung viewership ng GTV. Na-promote si Showtime into GMA. GMA na siya. So, hindi na siya dun sa maliit na na network. Doon na siya sa malaki. Mas malaki yung coverage nito. And it's, alam nyo mga kotsero, na to? Expected. Ayan, tama. Both GTV and GMA. Expected na to. Expected na to. Feeling ko, nung nawala ng nung nangyari yung issue ng Tape Incorporated, nag-iintay lang sila na baka pumalya si Tape, di ba? Baka pumalya, baka hindi kumita, etc. etc. At least meron tayong pang suporta. So, hindi nga bumenta si Tape. Ano nangyari? Di ba yun ang nangyari? Hindi bumenta si Tape eh. Ang bumenta sa GTV, si Showtime.
Which is expected. Kasi galing siya ng ABS-CBN, guys. Eh. May viewership na yan eh. Eh, yung tahanang pinasara, wala namang viewership eh. Wala pang napapatunayan yun eh. Di ba? So, ayun, nangyari. Promoted ngayon si Showtime. Expected na yan. Expected na yan. I'm not surprised. Actually, iniintay ko na lang yan eh, na mangyari. So, ngayon, this is really a head-to-head match again. Okay lang yun. Di ba? Maganda yung may competition, guys, para gumaganda yung kalidad ng ating mga pinapanood. That's how it's supposed to be. Di ba? Conflict, di pala conflict. Competition. Ayan. Competition breeds better products. So, okay lang yun. Kaya, although, ewan ko, I'm not optimistic that Showtime can compete. Kasi, nagpapagawa na ng bagong studio si Manny Pangilinan. Mas malaki. Tapos, etong si ang mangyayari after ng what do you call this? After ng Eat Bulaga, Willie naman, Willie ang mangyayari. Si tao dito. Willie Garte, de joke. Willie Revillame. Siya naman ang so magkasunod 'yon. So after ni Eat Bulaga ng TV5, si kay Willie. So sunod-sunod yun. Di ko alam paano lalabanan ng GMA yun. Kasi ang hapon ng GMA, puro telenovela. Yung afternoon, teledrama. Na alam ko, di ba? Kasi nung buhay pa yung lola ko, yun ang hobby. So yun. So, we don't know. We don't know how it will turn out. But, di ba? Para sa akin, mga kochero, competition is good. Di ba? That's the, yan ang produkto ng free market capitalism. Kasi kapag mas marami kang kakompetensya, mas maraming produkto. Yun ang importante diyan. Mas maraming kompetensya, mas maraming magandang produkto, mas marami tayong choices. So, sa akin okay yan. Di ba? Magtalo-talo silang lahat. Basta gagalingan nila. Di ba? Wag lang nila tayong pagmumukhaing tanga lahat. Pero mukhang ngayon, bumalik sa kamay ni Kibolok yung kanyang mga sinabi, nag-boomerang sa kanya eh. Oo, stop daw, stop. So siya yung na-stop. Wala na. Goodbye, SMNI. See you soon. See you See you never. See you never, guys. Sa SMNI. Kasi naman, wala naman kasing okay pa sila nung una eh. Kaso nung nag-identity politics sila, can you consider that identity politics? Hindi identity politics. Personality politics yun. Nung nag-personality politics sila, wala na. Hindi na siya Nung tawag dito, hyper, na sila, hyper Duterte. Yun, wala na. Pangit na. It is what it is eh. Ganun talaga. So, good luck. Good luck. Yung YouTube nila is not doing well. Yung Rumble nila is not doing well. Facebook nila siguro medyo okay. Pero, I don't know. Hindi ko alam kung kung it will count as okay. Anyway. Ay. So, good luck na lang. And see you never. See you never. Yeah. So, yan ang ating unang topic, guys. So, wala eh. Kasi alam nyo, kung hinarap lang niya to, kung hinarap niya yung sa SMNI, sinagot niya yung mga tanong, baka may tsansa pa. Kung sinagot lang yung mga tanong, everything, di ba? Baka may tsansa pa sila na makaano. Kaso hindi eh. Wala. Tinaguan niya lahat eh. Tinaguan niya lahat eh. Anong gagawin? Diba? Mas maiirita yung mga sabi nga nila, if your
if your lifeline depends on a machine, don't plug the machine. Don't unplug pala the machine. Nakadepende dun buhay mo eh. Ba't mo i-unplug? Siguraduhin mo munang deads ka. Sabi mo sa pamilya mo, siguraduhin yung deads ako bago nyo i-unplug. Ganun. Eh wala eh. That's their only lifeline eh. Mag-participate. Yun na nga lang gagawin nyo. Magpa-participate na lang kayo. Hindi nyo pa ginawa. Feeling nyo kasi, kayo pa yung nasa poder. Sabi ni Sick Beats Crew, alam niyang guilty siya eh, lol. Oo, well, doon sa Kongreso, sa lower house, walang walang usapang krimen doon, walang usapang criminal doon. So at least man lang doon, sana naisip niya na umattend doon sa lower house. So hindi eh. Hindi. Wala eh. So sana man lang 'yon pinuntahan nila. Kasi wala namang doon, walang walang usapang alleged crimes, walang usapang rape doon, 'di ba, whatever. But wala, hindi niya pinuntahan. Sabi nga nila, pride comes before destruction. So, mga kotsero, ganito lang po muna tayo for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Okay? At paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated dyan. Coach Jared ha, Coach Jared. And by the way, ulitin ko lang ha, hindi po na-hack yung dati kong page. Hindi po na-hack. May bago na pong owner yung page na yon. Okay? May bago na pong owner. Huwag pong isiping na-hack. Okay? Kaya i-follow nyo ako doon sa bago kong page. Okay. So hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero. God bless you and see you next time guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?